welcome to my YT channel. Yes. So, ayan guys, welcome to my YT channel po. At first po pala guys, pasensya na po kayo kung medyo busy po ako at hindi po ako nakakapag-vlog guys. Kasi po, sunod-sunod na po yung pangyayari po guys. At una, ang aming bahay ay nag-start na po at ayun, ilalagay ko po dito yung picture, yung pag-umpisa ng aming bahay guys. Tapos, ito namang ang susunod na ikukwento ko po sa inyo ay medyo kalungkutan po guys. Hindi medyo, sobra po guys. At yun po ay ang kasama po ni Daddy sa trabaho po guys. And then hindi lang po basta kasama lang sa trabaho guys, kundi kaibigan po ni Daddy. At nung bata pa po sila Daddy, nung siguro mga 19 years old or 20 years old si Daddy, noon pa niya po kasama. Bali 55 years na po sila magkaibigan guys. At yung kaibigan po ni Daddy na yun ay pumanaw na po guys. At ayun guys, at kasi po guys, ang nangyari po sa sa kanila po ay shock po guys. Shock. Kumbaga, biglaan po yung pagkamatay nung kaibigan po ni Daddy. At ano naman guys, hindi naman totally na biglaan talaga. Alam po nila, alam, ano ba, Pepe? Ano naman yan, Spencer? Kasi guys, ang tawag dito, nung March po, na-confine po guys, yun nga yung kaibigan po ni Daddy. At nakalabas na po siya sa hospital. And then nung April 3 po guys, yun yung huling pagkikita po nila ni Daddy. And then after nun guys, yun nga April 3, pag uwi po nila ni Daddy dun sa dito office po nila guys, wala na po yung kaibigan ni Daddy. Tapos tinawagan kasi nga kailangan daw tanungin ni Daddy about sa work nga, sa pupuntahan nilang work. But hindi po na-contact. Yung para umuwi na po pala sa bahay. And then guys, nakauwi po sa bahay, pero nung kinaumagahan po kasi guys, kwento po sa amin nung yung asawa po nila, nag-away pa sila, pinapapunta po sila sa hospital, pero pinapapunta daw ng asawa sa hospital, pero sa sobrang tigas daw po ng ulo nung kaibigan ni Daddy, hindi pumunta sa hospital. Ang nangyari guys, syempre pumasok pero umuwi naman. Yung pagka-uwi guys, sa sobrang sama siguro ng pakiramdam, nagpasama sa hospital, pero nung kasi yung palabas na sana sila ng bahay, biglang nahimatay, nawalan ng malay guys. And then nagtawag po sila ng ambulance, nilagyan, ngayon hindi bumalik yung guys, yung malay niya. Kaya nangyari, tinubuan po siya sa tinubuan po siya para magkahinga siya, para bumalik yung heart niya, pero hindi bumalik, pero hindi po sila nagising guys. Tapos hindi na po nakakapagsalita kasi nga may tubo na nga. Pero ilang araw na nakalipas, akala ng pamilya guys, magiging okay na. Pero sabi ng doktor, tatagal siya ng buhay, pero 2 to 3 days. Ngayon, nalagpasan nila yung 2 to 3 days na sabi ng doktor. Ngayon, mga 1 linggo na po nakalipas, ang nangyari, yun, doon na po sila pumanaw guys. At sobrang
close ko din po, kumbaga pangalawang tatay ko po siya dito sa amin. Ganun talaga po kami ka-close kasi pag susunduin ko po si daddy, lagi niya sinasabi, lagi nagkakaway, lagi sinasabi, wag ko daw papainumin si daddy ng sobrang, wag ko daw po papainumin si daddy ng alak, wag yung sobra-sobra, ganun guys. At yun ang nangyari guys, sobrang kalungkutan po guys. Tapos, siyempre si daddy, lahat ng kaibigan niya, iniwan na po siya. Yun po yung huling, silang dalawa na lang po kasi natitirang magkakaibigan, silang 4 o 5. Ngayon, silang dalawa na lang yung natitira ngayon. Siyempre, pumanaw na po yung isa, si daddy na lang yung natitira. Kaya yun, umiyak po si daddy, sabi ni daddy, susunod na daw siya. Siyempre, wag naman, 'di ba? Kakatok ako. Tapos, yun nga, yun na po yung nangyari guys, kalungkutan. But, alagaan namin ni mami ng sobra, ni Humi. Alagang-alaga nga ni Humi yan si daddy kaso, syempre, hindi maiiwasan yung pag-iisip ni daddy na iniwan siya ng kaibigan niya, ganon. Itong nakaraan hanggang ngayon, kumakain man pero hindi masyado kasi walang gana. Yun, nung nalaman niya nga na pumanaw na po yung kaibigan ni daddy. Sobrang lungkot niya, umiiyak siya, pero hindi niya pinapakita sa amin yung luha, ganun. Pero alam namin ni mami na umiiyak siya. Kasi, lagi na lang humahawak sa ulo yun, lagi na lang nakaganon. Tapos, yun, so basta, alam namin na sobrang lungkot, sobrang, alam namin ni mami yun. Kaya, inaalalayan namin ni mami ng sobra. Kahapon nga, nilibing. Kasi, pumunta nga kami kahapon. Kahapon po sila nilibing yung grabe yung iyak namin lahat. Siyempre naman, diba? At, lalo na si daddy, kaya, inaalalayan ko si daddy kasi binuhat pa man din ni daddy yung kabaong papunta sa sasakyan. Tapos, ayun, na na lang kami ni daddy. Basta, ganun pa nangyari guys. At sa aming bahay ay nag-start na po. So, yun lang po yung mai-share ko sa inyo sa vlog kasi sunod-sunod na po yung pangyayari. Yung bahay namin, nakasikaso namin, tapos si daddy, yun, basta yun guys. Kaya, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo guys, na kung bakit kami late na kung bakit po ako late nagpo-post ng vlog. So ayan guys, kahit ganun man ang nangyari kay daddy, aalagaan po namin nila mami, ng aking husband. Kaming tatlo na lang po yung mag-aalaga kay daddy kasi matanda na din po si daddy. So, ayan lang guys. Ang kaibigan po ni daddy ay pumanaw po ng April 17, 2025. So, yun, yung kaibigan po ni daddy ay, ang pangalan is Sakita-san. So, babantayan po siguro nila si daddy. So, ayan, ingatan na lang. At, bantayan na lang nga po nila. So, ayan lang po guys. Tapusin ko na po yung vlog ko at papasok na din po kasi ako. So, ayan. Thank you for watching guys. Kahit gano'n man yung vlog ko, thank you po sa pagpanonood po sa aking vlog. So, ayan. See you next video. Please like and share and subscribe. Bye-bye.